Basa na po ng Biblia, sa pag-aaral po natin ngayong umaga. Tayo pinarito para sambahin ng Panginoon. At yan po ay natutupad kapag tayo ay natututo sa Panginoon. Natututo tayo sa Panginoon sa umagitan ng salita ng Panginoon. Kaya tayo po ay mag-aaral po, at pasuyo uli na kayo pakitayo sa John chapter 3, verse 36, ang ating pag-uusapan. Ito po sabi, He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. But the wrath of God abideth on him. Sa Tagalog, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa Kanya. Manalangin po tayo, Panginoon naming banal, pakipagpala po ng iyong mga salita sa pagtuturo, pagpapaliwanag ng banal na Espiritu, at sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan sa magitan ng banal na dugo ng Panginoong Kristo. Pagpalaan niyo kami sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pakiupo na po kayo ulit. So, yun po ang ating pag-uusapan, yung last phrase ng word. But the wrath of God abideth on him. Ang sabi ko kasi, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. O, ang sabi po doon ay, ang sumasampalataya sa anak, hindi ho basta sumasampalataya. Sumasampalataya sa anak, hindi sa ina, sa anak. Yan po ay ang Panginoong Jesus. Ang sumasampalataya sa anak, ang Panginoong Jesus, ay may buhay na walang hanggan. Kaya napakapalad po ng mga taong hindi nagdadalawang isip sa Panginoong Jesus sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, hindi sa lupa yan, dahil ang lupa may katapusan. Ang buhay sa lupa may katapusan. At hindi natin alam kung gaano kahaba ang buhay natin sa lupa. Pero ang tiyak, tayo ay mawawala sa lupa. Tama ho ba? Yamang sa alabok ka nang galing, ay sa alabok babalik ka rin. Itinakda sa tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos ay ang paghuhukom. So, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Sana manampalataya tayo kay Jesus. At ang kaagad na resulta ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin niyan, ang sumasampalataya kay Jesus ay tiyak palangit. Yan po ang ibig sabihin niyan. Kasi ang buhay na walang hanggan po ay hindi nga po sa lupa. Pero ito yung warning. Mapalad yung sumasampalataya, kagyat may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay. Ibig sabihin, kung wala kang pananampalataya, wala kang pagtalima, wala kang buhay na walang hanggan. Ito pa ang pinakamalalim yan, mga minamahal. Kundi ang puot ng Diyos ay sumasa Kanya. Sa English yan, but the wrath of God abideth on him. So yun ating pag-uusapan ngayong umaga. But the wrath of God abideth on him. Sa Tagalog, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa Kanya.
Kapag ang sino man ay hindi mananampalataya sa anak kay Jesus, ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. So mali pong sabihin God loves you kung hindi ka nananampalataya kay Jesus. Dahil ang sabi, ang puot ng Diyos ay sa kanya. Naintindihan niyo ba yan? Ibig sabihin, kapag ang tao ay walang wagas, tunay na pananampalataya sa bugtong na anak na si Jesus, wala siyang buhay na walang hanggan, mana pa ang puot, ang sumpa, ang galit ng Diyos ang lumalagi sa kanya. Tingnan ulit natin. But the wrath of God abideth in him. Ano ba salitang abideth sa Tagalog? Ano sa Tagalog yun? Nakita niyo ba sa Tagalog? Anong Tagalog niyan? Kundi ang puot ng Diyos. Yung hindi nananampalataya, ang puot ng Diyos ay sa Kanya. Kaya manampalataya na ho kayo kay Jesus. Kapag nananampalataya ka kay Jesus, may buhay na walang hanggan. Pero, ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, bagkos ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Sa English, abided. Alam niyo ba ibig sabihin ng abided? Ay ang galit, puot ng Diyos ay nag-stay, nananatili. Nagpapatuloy, nananahan, nakatigil, presente. Ibig sabihin, ang taong hindi lubos na nagtitiwala kay Jesus, presente lagi sa kanya ang puot ng Diyos. Tayo pwedeng hindi laging present dito eh. Tama ba? Sino dito ang every Sunday ay present? Pero ang puot ng Diyos ay mananatili. Ibig sabihin, walang absent sa iyong buhay ang puot ng Diyos. Are you listening? Kapag hindi ka nananampalataya. So, hindi mayroong bagay yun. Amen? Liwanag po na talata. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Sumasampalataya ho ba kayo? Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot. Tingnan natin po yung puot na yan. Yan kasi ang ating pag-usapan, ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Sa English yun, abided. Sa original na pag-aaral ng abided, ang ibig sabihin lang niyan, nananatili. Hindi naalis. Ibig sabihin, hanggat ikaw ay hindi mananampalataya ni Jesus, ang galit ng Diyos sa iyo ay hindi naaalis. Nag-i-stay. Naintindihan niyo ba? Nagpapatuloy. Nananahan. Namamalagi. Lagi ngang presente. Walang pagkakataon na ang puot ng Diyos sa hindi mananampalataya ay wala. Okay. Ating tingnan na ngayon. Ating linangin. Sa kapitulo ng 3 ng John, ano ba yung mga laging nananatiling puot, sumpa ng Diyos kapag ang tao ay hindi nananampalataya? Kayo ba may pananampalataya sa Panginoong Jesus? Totoo? Ibig sabihin, tiyak na ninyong kayo palangit. Kasi ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima ay hindi makakasumpong ng buhay. Ngunit, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Tama ba? Ngayon, ano ba yung nananatili,
hindi naaalis, namamalagi, na puot ng Diyos kapag ang tao'y hindi mananampalataya ni Kristo. Unang mapapansin natin sa chapter 3, ito ang dapat natin makita na puot ng Diyos. Una, hanggat wala ang taong pananampalataya kay Jesus, siya ay paralyzed forever. Pag sinabing paralyzed, paralisado. Alam niyo ba ibig sabihin ng paralisado? Inutil. Alam niyo ba ibig sabihin ng inutil? Walang silbi. Alam niyo ba ibig sabihin ng walang silbi? Walang kwenta. Hindi mag-function. Ang akin tinutukoy po diyan ay spiritual na kalagayan. Tingnan niyo, bakit natin nasabi? John chapter 3, verse 3. Tingnan niyo po. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see. Paralyzed. Alam niyo, tao hanggat hindi pinapanganak na muli para manampalataya, paralisado, hindi makakita. Anong hindi makita? The kingdom of God. Alam niyo ba ang namumutaktakan lang ng tao? Kapag hindi siya talaga tunay na mananampalataya, ay panglupa. Pero hindi niya kita na si Jesus ay tunay na hari ng buhay. Bulag. Paralisadong mata. Espiritual. Kaya kapag ang tayo walang pananampalataya, nananatili sa puot ng Diyos. Ano ba yung puot ng Diyos? Ano ba yung naging parusa ng Diyos? Ano ba yung sumpa ng Diyos sa kasalanan? Ang tao'y hindi makakita. He cannot see the kingdom of God. Ang Diyos ay isip lang, pero walang dating ang Diyos sa Kanya. Hindi niya banaag, hindi niya unawa na ang Panginoong Hesus ay dapat nagkukontrol. May paghahari sa kanyang buhay. Alam niyo ba ang naghahari sa buhay ng tao hanggat hindi ligtas? Nananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ano yung puot ng Diyos? Na ikaw ay paralisado, spiritual, hindi mo kita ang kaharian ng Diyos. Therefore, walang tunay na impluensya ang paghahari ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Ang tao ay impluensyado ng alak, impluensyado ng sigarilyo, impluensyado ng bisyo, impluensyado ng galit, ng inggit, ng puot, pero hindi ma-impluensyahang totoo ng Diyos. Naiintindihan niyo ba yan? Yan po yung kumbaga ay isang nakakapanglumo at nakalulungkot na kaganapan sa tao hanggat walang pananampalataya, paralyzed. That is spiritual na pagka-paralyzed. Ang sabi, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you, except a man, maliban na tayo, panganak na muli, he cannot, the word cannot, see the kingdom of God. He cannot. That means paralyzed. Hindi makakita. Naintindihan niyo gayon? Kayo ba'y nananampalataya kay Jesus? Anong tingin niyo kay Jesus? No? He cannot see the kingdom of God. Alam niyo ba may dalawang klase ng kingdom? Kingdom of light and kingdom of darkness. Hanggat wala ka kay Jesus, nasa kaharian ka ni Satanas. Opo.
Kaya tingnan niyo po ang spear, ang galaw at kilos. Ano? Halata mo kung nasaan kang kaharian, sino nagpapagalaw sa iyo? Tama ba? Halata mo ang taong nasa subdivision at wala. Halata mo ang mga taong nakatira sa subdivision at yung hindi. Tama ba? Halata mo yung napasok at hindi. Halata mo yung nagtatrabaho at hindi. Kaya halata mo ang nasa kaharian ng Diyos at yung wala sa kaharian ng Diyos. Tama ba? Kaya nga sabi, but the wrath of God abideth on him. Kapag hindi ka mananampalataya, ang galit sa iyo ng Diyos ay hindi na absent. Always present. Namamalagi ka sa puot ng Diyos. Ano yung puot ng Diyos? Ikaw ay nasa ilalim, ikaw ay nasa konsekwensya ng pagiging paralisado espiritual. Ano yon? He cannot see. Alam sa salitang he cannot see? Hindi mo kayang. He cannot. Yung salitang cannot, ay talaga malupit yun. Not only he cannot see, tingnan nyo pa. Verse 5. Verse 5. Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, laging except, maliban. Ibig sabihin, kung hindi kayo papanganak na muli, he cannot enter. Naulit na naman yon. Kanina, he cannot see. Ay di lalo pang lumalim, he cannot enter. Naiintindihan niyo ba yan? Ang taong hindi mananampalataya ni Jesus, hindi kita kung sino si Jesus. Ang kanyang pamamahala. At hindi lang yan, hindi niya kayang pumasok. Lahat ng tao na hindi tunay na mananampalataya ni Jesus, nasa labas ng kaharian ng Diyos. Kasi he cannot enter. Ay kung he cannot enter, di wala ka sa loob. Tama ba? Tatandaan ninyo, dalawa lang kaharian meron ang sistema ng mundong ito. Kaharian ng kadiliman at kaharian ng kaliwanagan. Kaharian ni Satanas, kaharian ng Diyos. Ngayon, hanggat hindi ka sumasampalataya, sabi ng Biblia, but the wrath of God abideth on him. Ngunit ang ano yun? Kundi ang puot ng Diyos ay nananahan, sabi, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Ang tamang salita niya, sumasa kanya, ang ibig sabihin po niyan ay present, abided, continue, nananatili. Pag sinabing present, ang galit ng Diyos, ang puot ng Diyos ay laging nasa Kanya. Hanggat hindi ka ligtas, hindi tama ang terminong God loves you. Dahil present lagi ang puot ng Diyos. Ano yung puot ng Diyos? Contextual analysis. He cannot see. He cannot enter. Madaling pumasok ng mall. Madaling pumasok din ng Malacanang. Madali din pumasok sa sa pambansang Batasan. Nakapasok na ako dun Madali din minsan pumasok sa bahay nyo.
Pero ang puot ng Diyos, hindi mo kayang pumasok sa kaharian ng Diyos. Yun po malupit doon. Hindi lang hindi mo kayang makita, hindi mo rin kayang pumasok. So, ibig sabihin, hanggat hindi ka tunay na mananampalataya ni Jesus, labas ka lang ng kaharian ng Diyos. Naintindihan niyo ba yan? Kaya huwag kang magtaka, marami ang tao, alipin ang bisyo, alipin ang galit, alipin ang kapaitan, alipin ang gusto lang ng laman. Bakit? Nasa loob siya ng kaharian ng kadiliman. Nasa labas siya ng kaharian ni Kristo. Hanggat hindi ka ligtas, hindi ka makakapasok. May dalawang gamit ang kingdom ng Diyos. Kingdom of God and kingdom of heaven. Pag sinabing kingdom of God, ito'y pagkahari ng Diyos sa lahat ng Kanya. Pagkahari ng langit sa lupa sa lahat ng Kanya. Ibig sabihin, kapag tunay kang ligtas, ang Diyos ang iyong tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, sa lupa pa lang maging hanggang sa langit. Pero hanggat hindi ka ligtas, ang nag-ahari sa iyo'y kadiliman. Bakit? You cannot enter the kingdom of God. Tanong po, kayo ba'y mananampalataya na ni Jesus? Amen? Iba pa rin ho yung May double membership tayo. Actually, triple membership. Kapag naligtas ka, membro ka ng church, membro ka ng kingdom, membro ka ng family of God. Kaya hindi lang alam mo, pagiging ligtas, yan po ay, may bagong buhay talaga. May bagong galawan, may bagong ginagalawan, may bagong daigdig. May bagong kaharian. Tingnan niyo po ang Colossians para maintindihan natin. Colossians chapter 1. Ay, kangalabay ko Chapter 1, verse... Andiyan pa ba kayo? Ano sabi po ng... verse 13. Colossians 1:13. Tagalogin na nga. Sige. Who hath delivered us from the power of darkness? Ibig sabihin, hanggat ang tao ay hindi ligtas, talagang nasa power of darkness. Pero na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin. Ibig sabihin, pag naglipat, meron kang dating masamang kinalalagyan. Tama ba? So pag ikaw'y mananampalataya ni Jesus, wala ka na doon. Pero hanggat hindi ka mananampalataya ni Jesus, you cannot lipat. You cannot enter. So hindi ka makakalipat. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Therefore, hanggat hindi ka ligtas, nasaan ang tao? Nasa kapangyarihan ng kadiliman. Nasa paghahari ng kadiliman. Nasa impluensya ng kadiliman. Nasa kontrol ng kadiliman. Sa madaling sabi, nasa ilalim ng pamamahala ni Satanas. Kaya nga, pag sinabing hanggat hindi ka mananampalataya, mananatili ka dyan. Are you listening? But, sabi, the wrath of God abideth on him. Abideth on him. Mananatili siya dun. Ano yung wrath of God dun? Paralyzed. He cannot see. He cannot enter. Therefore, hanggat hindi ka tunay na mananampalataya, nasa labas ka ng kaharian ng Diyos. Are you listening? Kayo ba'y nasa loob na ng kaharian ng Diyos?
Sino na ang may dating na ba sa inyo ang hari? May mando na ba sa inyo ang hari? Pag sinabing ikaw ay nasa kaharian ng Diyos, abay may mandato na sa iyong hari. Kumbaga, ang hari ay mahirap kalabanin habang buhay. Are you listening? We must be spiritually born. Na siyang nagligtas. Okay, balik tayo. Baka maubos ang oras ko dyan. Naintindihan niyo ba? Not only he cannot see, he cannot enter. Tingnan niyo po ang verse 6 hanggang 8. Verse 6 hanggang 8. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga. At ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Okay, tigil muna tayo dyan. Ano yung abiding wrath of God? Not only he cannot see, he cannot enter, but also he cannot decide. Bakit? Balik tayo sa verse 6. Verse 6. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga. At ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Kapag ikaw ay mananampalataya ni Jesus, totoo, dalawang kapanganakan ang naranasan mo. Ipinanganak ang espiritual, ipinanganak ang physical. Tama? Ako ipinanganak physical way back 1970. August 26. Hindi ko alam kung anong oras. Pero ako ipinanganak spiritual September 3, 1986. Ang alam ko, hapon yun. Ngayon, pag-usapan natin yung ipinanganak. Sino ang nagpasyang ikaw ay ipanganak? Sinabi, sa physical na lang usapan. Sinabi ko ba sa tatay, hindi ko nga kilala ang tatay ko. Inutusan ko ba tatay, ligyawan niyo po ang aking inay? Ni sa kanilang pag-iibigan, wala akong pakialam. Tama ba? Yan po ang galit ng Diyos, hindi mo kaya. Hindi mo siya kayang piliin. Hindi mo kaya magpasya para sa Kanya. Ang pasya mo lang lagi, puro kung ano yung gusto ng kasalanan. Hanggat hindi ka ligtas, nasa ilalim ka ng iyong pasya lang. Kaya ang hirap sa iyo magpasyang pumunta ng simbahan. Bakit? Wala ka pa sa Kanyang kaharian. Naintindihan niyo ba yun? Ay kung yung pipili ako ng aking tatay na hindi ko kaya, lalo namang hindi ko kayang ipanganak ang sarili ko. Ni yung pumili nga ng pangalan ko, hindi ko kaya eh. Dahil kung ako'y pipili, hindi Roselo ang aking kukunin. Judas. Di nga, napaka-rare ng pangalang Roselo. Wala akong makita eh. Rosalio. Rosuelo. Pero napakadalang ng Roselo. Pero maraming katulad yung Eloy. Pero yung Roselo ang dalang. Tinignan ko sa dictionary, ibig sabihin ng Roselo, nalimutan ko na. Pero positive. Maganda. Okay, ano ang ibig sabihin dito? Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Kaya ba'y mananampalataya? Ngayon, ang hindi tumatalima sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Ang halaw sa Grego na yan, ang idea, present. Ang puot ng Diyos ay laging nasa kanya. Ano yung puot na yun? Ano yung sumpa ng Diyos? Hindi katulad ng sumpa eh. Paralyzed. Anong pagiging paralyzed? He cannot see, he cannot enter, nor even he cannot decide. Kaya maligtas biyaya.
Tingnan niyo po, verse 6. Nasaan na tayo? Verse 6. Then verse 7. Huwag kayong magtaka sa aking sinabi sa iyo. Kinakailangan kayo ipanganak na muli. Verse 8. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig. At naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon ang bawat ipinapanganak ng Espiritu. Alam niyo ba kung saan nanggagaling talaga ang hangin? Hindi. Ganon din kung paano ang ipanganak. Bakit? Hindi yan galing sa iyo. Tama? Naranasan mo na lang. Bakit? Kapag ipinanganak ng muli ng Diyos, ikaw ay nakakakita na ng kaharian. Hindi ka na bulag. Kapag ikaw ay pinanganak ng muli ng Diyos, ikaw ay nakapasok na sa kaharian ng Diyos. Kaya may dating na sa iyo ang salita ng Diyos. Amen? May mandato na sa iyo ang salita ng Diyos. Mahirap mabuhay nang walang dating ang salita ng Diyos. Bakit? Nasa kanyang kaharian. Pero hanggat wala, ang naghahari sa iyong sarili, ikaw. Okay, maliwanag ko ba? Not only the wrath of God abided on him, yung the wrath of God abided on him, hindi lang po ito yung paralyzed forever, kundi polluted forever. Hanggat hindi ka mananampalataya ni Jesus, ang buhay mo'y marumi. Ang buhay natin ay bulok, kontaminado, at yun ang nagdidikta ng ating buhay. Tingnan po, verse 19 hanggang 21. Yan, hanggat hindi ligtas, yan po ang mananatili. Not only paralyzed forever, but polluted forever. Tingnan niyo po. Andiyo pa ba kayo? At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan. Sino yon? Sino yon? Ang Panginoong Yesus. Tama ba? In Him was life, and the life in His was life, and the life was the light of man. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay ang ilaw ng tao. John 8:12 sabi, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ngayon, ano sabi? Ito ang kahatulan, ito yung hatol, ito yung galit, ito yung puot ng Diyos na ipinataw sa tao. Bakit? Naparito ang ilaw, ang Panginoong Hesus. Pero inibig pa ng mga tao ang kadiliman. Tingnan ninyo, ha? Amen? Hanggat ang tao ay hindi mananampalataya, polluted forever. Bakit? Hanggat hindi ka mananampalataya, ayaw mo sa ilaw. Naintindihan niyo ba yan? At ito ang kahatulan, ito yung hatol, ito yung kondima, ito yung judgment. Di ka, karaka no magkasala si Adan si Eva, sinumpa, hinatulan na. At lahat ng tao makasalanan may hatol. Ano yung hatol? Ano yung hanggat hindi ka mananampalataya, hindi nawawala yon. Kundi mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Di ka? Ano yung puot ng Diyos? Nananatili sa tao forever na hindi maalis hanggat hindi maliligtas. Hanggat hindi nananampalataya. Ano yan? Naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman. Are you with me? Sa totoo na mga kapatid, mas masaya ang tao sa kasalanan kaysa kabanalan. Are you with me? Mas mahilig ang tao sa gawaing mundo kaysa gawain ni Kristo. At hanggat hindi ka tunay na mananampalataya, ang sabi? Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatama, 5 ay hindi sumasakanya ang buhay,
Ngunit kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya palagi. Ano yung puot? Paralyzed. Spiritually. He cannot see, he cannot enter, he cannot even decide. Number 2 ay yung polluted. Bakit? Kung ano yung nature mo, yun ang gusto mo. Tama ba? Nakakita ho ba kayong isda gustong-gustong lumipad? Nakakita ho ba kayo ditong isda gustong-gustong lumipad? O ang gusto ng isda ay lumangoy? Alin ang tama? Gusto ng isda ay lumipad o gusto ay lumangoy? Gusto ay lumangoy. Bakit? Nilikha siya na yun ang likas, lumangoy. Nakakita ho ba kayo ng ibon na gustong-gustong lumangoy? At ayaw lumipad. Kung ang ibon, ang likas ay may pakpak, ang gusto niya ay lumipad. Kung ang isda ay may hasang, ang gusto niya ay lumangoy. Alam niyo ba mga kapatid, nung tayo bumagsak sa kasalanan, tayo'y likas na makasalanan. Kaya ano ang gusto ng tao? Hindi ilaw. Hindi ilaw. O yan o. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw. Andito na eh. Dumating ang Panginoong Hesus. Papasko na nga uli. Sang liputan. Pero inibig pa ng mga tao ang kadiliman. Tama ho ba? Hanggat hindi ka ligtas, tatandaan ninyo, polluted. Bakit ko sinabing polluted? Forever. Kasi ang gusto mo yung masama. Ang taong walang hilig sa Diyos, walang hilig sa mabuti. Dahil ang Diyos ang mabuti. Ang walang hilig sa ilaw ay di mahilig sa dilim. Kaya kung wala kang hilig sa Diyos, nasa dilim ka pa. At mawawala lang yan kapag mananampalataya ka na. Bakit? Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima ay hindi sumasa kanya ang buhay. Kundi, tuloy natin ang verse 19. Bigyan naigahan ako. At ito ang kahatulan. Okay. Hanggang saan ba sinabi ko? Talata 20. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama. Okay. Ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw. Akala natin, ang galit lang ay yung talagang ikimananaga. Hindi. Kapag masaya ka sa mali, galit ka sa tama. Kapag naglulubalob ka sa putik, ayaw mo sa swimming pool. At hindi lumalapit sa ilaw. Tingnan yung tao, hindi lumalapit sa ilaw. Bakit? Upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Yan. Di pag ako'y sumimba lagi, mawawala na nga ang bisyo. Kita mo yan. Mas masaya ka sa bisyo kaysa sa Diyos. Baka pag ako'y kayo sumimba, ako'y magliyab. Baka ako'y mag-apoy. Tama ang isip ng tao. Nagpapakilala lang ng kung ano yung tayo niya. At yan naman talaga ang totoo. Totoo yan. Bible ang may sabi eh. Kaya kapag ikaw ay ligtas, mas natutuwa kang nasasaway ka. Pero kapag hindi ka ligtas, takot at takot kang masaway. Kaya nga, takot at takot kang sumimba eh. Lalo kapag ang simbahang pupuntahan may talagang Bible lang pinapangaral. Kaya yung iba, nawiwili sa ibang simbahan, hindi naman Bible lang tinuturo doon. Pero kapag Bible na talaga, plain word of God, walang matalidian. Hanggat di ka anak ng Diyos, di ka tatagal. Bakit? Ay para kang vampira, tatapat sa araw. Are you listening? Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit. Yan ang sumpa ng Diyos. Yan ang puot ng Diyos. Hanggat hindi ka ligtas, hanggat di ka mananampalataya, mananatili kang walang hilig sa ilaw.
At kapag ikaw na may ligtas na, nadidimlan ka pa rin. Pero majority ang hilig mo'y ilaw. Mahal mo na si Jesus. Not like before. Amen. Hinahanap-hanap mo ng kanyang salita. Not like before. Are you with me? Okay. So, hindi lang yun. Mauubos pong oras ko yan. Oh, but the wrath of God abided on him. Ano yun? Na nag-a-abide na wrath of God. Paralyzed forever. Polluted forever. Ito pa malapit. John 3:16. Alam na alam po natin yan. Mami, pasok nga tubig. Bigyan kayo tubig. Oo. Oh, alam na ito ng mga tao. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Tagalog, pakibasa nga po ng Tagalog. Ako inom lang. Upang ang sumampalataya sa Kanya ay therefore, hanggat hindi sumasampalataya, ano? Di ka? So not only paralyzed, polluted, but perished. Perished forever. Hanggat wala kang pananampalatayang totoo kay Jesus, ikaw ay napahamak. Are you listening? Alam nga namang ligtas kayo, hindi ka nga makapasok sa kaharian. You cannot even see, nor enter, nor decide. Ngayon, hanggat wala ka sa loob ng kaharian ng Diyos, nasa loob ka ng kaharian ni Satanas. At lahat ng anak ng Diablo pa impyerno yan. Amen. Kaya nga, hanggat hindi ka mananampalataya, ang sumasampalataya ay may buhay na walang gan. Ano? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos ang libutan na binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya ay hindi ka nga sumampalataya. Ayan, o yun. Ay, tinapahamak. Gano'ng katagal ang kapahamakan na yun? Forever. Tingnan niyo po ang patunay pa na yan. Revelation chapter 20, verse 10. At ang dyablo na dumaya sa kanila ay binulit sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan, kailanman, kaya perish forever. Kaya ang palad kung ikay mananampalataya ni Jesus. Kayo ba'y mananampalataya ni Jesus? Ano ho? Ang ibig sabihin ng mananampalataya ni Jesus, nakita mo ang kaharian ng Diyos. Nakapasok ka sa kaharian ng Diyos. Therefore, may dating na si Jesus sa iyong buhay. Amen? Nasaan tayo? Nasa Pilipinas. Kahit ayaw mo sa government, may pakialam sa iyo ang government. Tama ba? Kahit ayaw mag-tax, walang choice. Tama ba? Kahit ayaw mo, ikaw ay laging magpapailalim dahil ikaw ay nasa realm ng government ng Philippines. Tama ba? At kung ikaw ay mapupunta ng ibang bansa, hindi ka taga-roon. May pakialam pa rin sa iyong Pilipinas. Bakit? Pumunta ka lang ng ibang bansa. Mga batid, kapag nasa loob ka ng kaharian ni Kristo, hindi maaaring walang pakialam sa iyo ang Diyos. Ngayon kung ayaw mo mapakialaman ka sa buhay mo, nasaan kang kaharian? Nasaan kang kaharian? Are you listening? Naintindihan niyo ba yan? Kaya huwag mo sasabihin, ay, ayoko nito. Bihari ka pa ng sarili mo.
At tatandaan ninyo, laging tama ang pamamahala ni Jesus. Hindi ang iyong pamamahala. Then last, 4 lang tayo kasi yung una may puntos na 3. Parang 5 na din. Ito yung panghuli, mga kapatid. Balik tayo sa talata ng ating text. He that believeth on the Son hath everlasting life. Ang nananampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. And he that believeth not the Son shall not see life. Ang hindi sumasampalataya sa anak ay hindi makakita ng buhay. But the wrath of God abideth on him. So, anong ibig ko sabihin? Pang-4, pendant forever. Pendant forever. Ano yan, Pastor? Wala sa isip ko yung gusto kong sabihin kanina. Ang idea po ng pendant, yan po ay halin tulad ng dependent. Ibig sabihin mga kapatid, hindi nagbabago ang paraan ng Diyos para ikaw ay mawala sa galit ng Diyos. Manampalataya. Didepende ka lang lagi sa Diyos. Tama? Hindi nagbabago yon. Kaya nga, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Hindi nababago yan. Hindi sinabi na ibang talata ay siya. Ito ha, ang sumasampalataya may buhay na walang hanggan. Tapos mamaya, ang mabautismuhan may buhay na walang hanggan. Hindi. Kung gusto mong maligtas, hindi nagbabago ang turo ng Diyos. Tumiwala ka sa Panginoong Jesus. Tignan niyo po, Romans chapter 1. Romans chapter 1. Alala ko lang. Mayroon ba akong binigay na cross reference dito? Okay. Sige, bago kunin yun. Bago ko yung 1. Balik tayo ulit sa chapter 3. Verse 3. Verse 3 ulit. Verse 3 tayo. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see. He cannot see. Ibig sabihin, hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Talagang pendant. Ang pag-asa mo lang ay si Jesus. Tama? He cannot see. He cannot see. He cannot enter. Ano ibig sabihin? He cannot enter. Hindi mo kaya pumasok. Kaya liban na lang ikaw ay panganak, biyaan ng Diyos ang pananampalataya. Wala kang kaya. Ang pag-asa natin ay Diyos lamang. Naintindihan niyo ba yan? Kahit nga sa pagkakaroon ng anak na physical, ano ba ang magkaroon ng bata ay biyaya ng Diyos? Kaya magpasalamat kayo na kayo maraming anak. Ibig sabihin, maraming blessing sa inyo, Panginoon. Dahil kumayod ka man ng kumayod, kung wala ang Diyos, hindi kayo magkakaanak. Opo. Tama ba? So ganon din sa spiritual. Hindi mo kaya kung walang Diyos na magbibigay sa iyo ng buhay. Kaya mga batid, kung gusto mong maligtas, kilalanin mong hindi mo kaya. Ang pag-asa mo ay ang Panginoong Diyos lamang. Yung iba, kaya hindi maligtas, lagi pinagmamalaki. Ako'y may relihiyon ng akin. Kung saan ako namulat, doon ako mamamatay. Ako na may walang naargabyadong tao. Naku, pagka ganyan lagi ang bukang bibig mo, nasa labas ka pa ng kaharian. Tama? Sapagkat ang sino man nakapasok na sa kaharian ni Kristo, walang nakikita kundi si Jesus lang. Ang lahat. Biyaya lang ng Diyos. Maliwanag ho ba? Sumagot sa kanya si Jesus. Sa kanya sinasabi, katuhanan-tuhanan ng sinabi ko sa iyo, maliban na tayo panganak na muli. Maliban na. Ibig sabihin, hanggat hindi ka pinapanganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ay, sino ba ang author ng birth? Sino ba ang nagbibigay buhay? Kapanganakan, ikaw ba? Diyos. Kaya pendant forever. Talagang ang ating salalayan ay Diyos lamang.
Huwag kang magbago, Diyos lamang. Dahil hindi mo kayang baguhin ang sinalita ng Diyos. Yan na yan. Tama? Ang sabi nga ng Bible, ang Panginoong Sus, siyang Alpha at Omega, siya ito yung may katangian na kapag siya nagbukas, walang makakapagsara. At kapag siya nagsara, walang makakapagbukas. Gumaling ka na. Hanggat wala ang Diyos sa iyong buhay, nasa labas ka pa ng kanyang kaharian. Maliwanag ko ba? John 1:7, hindi ko na basa lahat. Doon tayo sa Roma, chapter 1. Dito tayo magtapos. Verse 17. Okay. Pakibasa nyo nga po. Okay, tigil po tayo. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos. Katwiran ng Diyos, hindi mo katwiran. Walang kasing tigas yung kung ano yung tama sa Diyos. Ano yung tama sa Diyos? Ano yung matuwid sa Diyos? Nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa relihiyon. No, kasi yung iba, hindi ka maalilig sa pananampalataya lang, kailangan mo rin sumapi sa relihiyon. Hindi mo nasabi gayon eh. Mula sa pananampalataya hanggang sa, hindi sinabing mula sa pananampalataya hanggang sa bautismo. Hindi. So ang kailangan mo lang talaga, hindi nagbabago, pendant. Nakadepende ka lang talaga sa Diyos. Pananampalataya lang sa Diyos kasi ang sabi, mula sa pananampalataya hanggang. Bakit? Nilinaw yan. Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa magitan ng pananampalataya. Naintindihan niyo ba yun? Pag sinabing ganap, nabubuhay ka sa pananampalataya, hindi mo lalaho ka ng binyag. Hindi mo lalaho ka ng kumpil. Hindi mo lalaho ka ng ustya. Hindi mo lalaho ka ng kung ano-ano paniniwala. Kasi bakit? Ang ganap, para maging ganap ka, yung ayos sa paningin ng Diyos, pananampalataya lang. From faith to faith. Pendant. Balik tayo sa John 3:36. Doon tayo magtapos. Ano sabi? Ang sumasampalataya. Kayo ba'y sumasampalataya? Ay ano? Ay may buhay na walang hanggan. Sumasampalataya ba kayo? Ano ang sabi doon sa sumasampalataya? May buhay. Okay. Kayo ba'y may buhay na walang hanggan na? Tsak mo bang kayo may buhay na walang hanggan? Dahil kung hindi mo tiyak, hindi ka nananampalataya. Kung nananampalataya ka, ang sabi, may buhay na walang hanggan. Ano yung buhay na walang hanggan dyan? Di buhay na walang tapos. Ay maniwala kayo sa hindi, ang buhay sa lupa matatapos. Therefore, ang buhay niyan sa langit. So, ang sumasampalataya, palangit. Nananampalataya ba kayo doon? Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay. Ibig sabihin, ang pananampalataya mo, yan ang magbibigay sa iyo ng buhay. Pero kung hindi, ang puot ng Diyos sumasa iyo, paralyzed forever, polluted forever, perish forever. Ang kailangan natin talaga ay pendant forever. Amen? So, wala tayong iiwanang mensahe. Gusto nyo bang kayo palangit pag namatay? Hindi sinabi, manampalataya at magbaptis. Hindi ganun. Tama? Kahit hindi ka baptis, pwede kang palangit. Pero kung ikinamay palangit na, sana magbaptis ka. Bakit? Titibay ka dito. Tama? Oo. Ay kung inaligtas lang at wala dito, hindi ko alam yan. Wala naman nagtuturo ng ganyan. Tama ba? Okay, yun po ang ating mensahe. Habang kayo nakaupo dyan, sana nanalangin ninyong puso. Salamat po, Panginoon. Nakaintindihan ko. Maliwanag po sa akin. Maliwanag ko ba? Ako, pag namatay, alam ko, kay palangit.
Kasi nananampalataya ako sa bugtong na anak, ang Panginoong Jesus. Tama? Nakapasok na ako sa kanyang kaharian. Sa totoo na po, masaya ako sa mandato ng Panginoong Jesus. Binabasa ko ito. Natutuwa ako dito. Amen? At kung ako'y ibon, adi ako'y masayang lumipad. At kung ako'y isda, adi ako'y masayang lumangoy. Ngayon, kung ako'y likas na nasa kaharian, ay di ako'y masayang laging nasunod sa aking hari. Naliwanag? Tabi manalangin, Panginoong Diyos, sana sa kapangyarihan mo ay